State of the Nation address ng Pangulong Marcos last year, 2025, yung tinukoy niya dyan, yung problema dito sa power and water supply at syempre marami apektado dyan ng mga consumers. 1 year after nitong SONA, alamin natin kung ano na mga progress sa hanay ng mga consumers, kung sila ba ay natikman nila ang konting improvement. Well, nasa studio natin ngayon ang spokesperson ng Samahan at Ugnayan ng mga consumer para sa ikauunlad ng bayan o SUKI Consumers Network. Walang iba kundi si Amihan Mabalay. Good morning, Amihan. Good morning po, Sir Danny. Magandang umaga po sa lahat ng mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Kasama kami doon. Okay. Maraming salamat, Amihan, for the time. Siyempre, binibigyan namin ng konting emphasis yung mga naging bahagi ng SONA ng Pangulo last year. Kayo na ito, sabi niya nga nila, SUKI Consumers Network. Yung power, una binanggit niya yung water, yung power for now may mga Visayas grid problem pa rin na marami wala pa rin kuryente, minsan talagang rotational brownout, and then, tapos itong water na bumababa ang water level naman Angat Dam, naku, ang dami rin bumababa nga raw ang pressure ng tubig, di ba, pag alas 10 na ng umaga, so kinakabahan na naman baka hindi na kaya ng Angat Dam dahil ang baba ng level. So kayo, ano ang mga, let's say, take away nyo from the last year SONA? Actually, Sir Danny, sa dami ng sinabi ni Pangulo, ang dami rin namin gusto sabihin. Sige, pilitin natin mai-ano mo kahit ma-ano natin, di ba? So, kahit maikli. anong gusto niyo pong unahin, Sir Danny? Energy, water? Energy muna siguro dahil yung una niyang binigyan ng emphasis yung energy, na sabi niya maraming consumers ang apektado, di ba? May mga binanggit siya, yung Siquijor, although na-address na yung Siquijor, di ba? Last year yun. Pero tingin nyo, yung mga grupo ninyo, anong nararamdaman nila in terms of power supply, yung pag-address doon? Actually, Sir Danny, kung by area, hindi naman madidispute yan na yung mga in-identify na area, possible na electrify, no? Pero napaka-glaring yung ating energy problem ngayon na sinasabi nyo nga, rotational brownouts. Actually, nung kasagsagan nung summer, nung energy crisis din, sumabay, di ba po, dahil dun sa oil crisis, no? May namatay na mamamayan sa Laguna dahil pasyente siya, may asthma siya or COPD. Ano na ito? Senior citizen Sa na hospital? ito. No, sir, sa bahay. Okay. Kasi kailangan niya ng nebulizer yata ito or yung mga aparato, no? Hindi alam nung household, hindi na paabutan ng barangay. Of course, hindi naman natin din ganyan na ensure, no? So namatay si lolo. At ibig sabihin talagang na nasasagkaan talaga yung right to life, no? Because of the power outage? Ganun, yung ganyang mga problema. Dahil hindi gumana yung nebulizer, dahil nga na hindi natin na-address yung crisis on energy. Okay. Sa tingin ng SUKI, ang pinakamalaking problema po sa crisis on energy is yung dependence natin sa isang privatized na sistema and deregulated then na nagiging dahilan nito para magtaas ng presyo na hindi abot kaya ng napakaraming consumer, lalo na dito sa NCR at sa mga kanugnog na mga lalawigan. At nag-review din po kami, nag-25 years review kami ng EPIRA, no? Yung the law that ibig sabihin yung Electric Power Industry Reform Act. Yes. Para hindi nito nasagot yung mga pangunahing issue na dapat nitong isagutin, no, katulad nung accessibility ng rates. So nakita natin, sir, sa aming study kasama ang Ibon Foundation noong 2001, nung pagsasabatas nito, 4.87 pesos per kilowatt hour lang ang kuryente. Na sa isang 200 per kilowatt hour na household, per month, 974 ang expense. Pero ngayon, 2026, umabot na sa 14 pesos yung per kilowatt hour and above. So may nakita ako na nagpost sa social media, may umaabot na 16 pesos, depende sa lugar, di ba, sir? Yan nga ang malaking problema ngayon. Ngayon nga gusto ko idagdag ngayon, no? Sorry, pero yung, di ba, tayo na nga yung pinakamataas na power rates compared na rin pati pala sa Singapore. Yes, sir. Okay, tama so, po yun. Ang dami nagrereklamo, nakikita ko nga, pinapakita pa nila yung kanilang power, di ba, yung billing from Meralco na sobrang itinaas. Sinasabi ng Meralco yung distribution charge at saka generation charge, pero yung generation charge, sabi nila, yun daw medyo mataas. So for now, sa pagsusuri na ginagawa nyo ba, tingin nyo, makaturungan ba yung mga power rates ngayon na nararamdaman ng ating mga consumers?
Dun sa ginawa po nating review, actually, nagkaroon na rin po kami ng caucus with the Integrated Bar of the Philippines. Nanguna sila sa isang caucus with stakeholders, kami. At ang iba pang mga apektado ng krisis natin na ito, nakita natin na nasasagkaan na talaga yung consumer rights at hindi lang yun, kundi yung right to dignified life ng ating mga mamamayan. Kasi sabi nga nung IBP president na defending protecting consumers' rights is protecting the Filipino people. So, itong ating right to electricity, dahil hindi talaga pwedeng mabuhay ng walang electricity. Ibang usapin din yung water, mas mahalaga yung water. Mas mahalaga yun, sir. Very two basic needs yes, na talagang napaka-basic kailangan. yun. Nasa Sustainable Development Goals yan. Pero, yung binanggit nyo kanina, sa Singapore, yan ang pinakamalaking usapin din eh. Alam nyo po ba na 17 pesos point 38 per kilowatt hour? lang sila. Oh. Tayo ay nasa 14, umaabot ng 16 ng maximum. Big sabihin, ang lapit-lapit na natin. Pero ang Singapore, napaka-advanced na country. Tama. So yung ating mga Southeast Asian neighbors, talagang tayo lang yung yung pinakamataas. So dinidispute talaga natin yung sinabi na nasa upper middle income na tayo kasi hindi totoo. Ating category natin, 'di ba? Nasabi ng World Bank na upper middle income na raw ang ating category. Siguro in terms of let's say pag-credit standing. Agree po. Yung ba yun? Yes Tingin po. mo para makautang na mas malaki? Opo, Ganun tama ang po dating yan. di ba? Tama po yan. Yun naman po ang economic explanation dyan. For the credit standing, and mas kaya na daw nating magbayad ng utang, no? Pero hindi po per capita computation yan. Sa average, parang mas extreme di ba? Parang yung mahihirap, lalong naghirap. Totoo po yung yung mayayaman, lalong naging extreme na mayaman. Tama po kayo. At isa po dun sa mga lalong yumaman, yung mga kumpanya ng utilities, public utilities ng kuryente, oil, kuryente, water. So yung mga very basic na public utilities na kailangan natin bilang consumer, bilang mamamayan, dun nagpapayaman. Okay, pero yan tungkol naman sa tubig, no? Maikli rin. Ano ba naman, kasi 6 million consumers as last year, sabi niya, ang affected. For now ba, dumami pa mas lalo dahil although na-address na rin yung prime water at nabili na, di ba? Yun ang latest na balita natin. Pero for now, yun pa rin. Yung Angat Dam, nakaka-aggravate pa sa situation. Although may mga ini-expect na sila mga water plants o water treatment plants na hopefully maging operational by end of this year. Ano ito? Tingin mo ba something at least for now medyo bumababa ang level ng 152 na lang yata yung water level Angat. 90% of water supply are coming from there. Actually, sir, may dala nga ako dito yung petition letter. Okay. Na isa-submit dapat namin sa iba't ibang government agencies. Sige. Ano yan? Position letter? Yes, ninyo? position letter po. Ito Nitong, tungkol sa Suki? water. Yes, Suki, and kasama namin ang Water for the People Network dahil miyembro po kami nito. So ang panawagan namin, put water on the agenda, People's Petition for the Immediate Realization of the Right to Water towards SONA and beyond. So yung claim po kanina na ilang milyon po ang magkakaroon ng 6 million. Dito po sa aming petition, mayroon pa rin pong around 40 million still lack access to safe, sufficient. Ganun kalaki? Yes, sir. 40 40. Opo, sir. Explain ko po mamaya bakit nangyari yun. And affordable water, no? So, ang failure to ensure the universal access, which is SDG, Sustainable Goal Development number 6 ng UN. Yung 40 million po na yan, nakuha yan. Kasi pag sinabi natin to provide water, usually ang binibilang nila yung nilagyan ng metro, ng linya. Pero, hindi po na nila binilang yung mga sinabi nyo kanina, yung sa prime water, no, na nagka-problema. Yan dati ay nasa local water district ng San Jose del Monte. Tapos nilipat nila sa prime water. Tapos sabi nyo po, and dapat ganun nga po yung nangyari. Kasi dapat lately, nabalitaan ko, nabili na Di ba? Parang na-privatize na isa ng grupo. Privatization po kasi yung model natin So, instead na, yun gobyerno, gusto nyo, dapat take over. Before, yung local water district po, yun yung isa example ng public reclaiming, through yung mga government employees, ito under the local water district, no. Pero yun nga po,
sila yung top na local water district, yung San Jose del Monte. So nagrereklamo yung mga empleyado, yung mga mamamayan ng San Jose del Monte, bakit binigay sa Prime Water noon pa? Anyway, yun nga po, nagtagumpay sila dahil sa kanilang pagkilos, sa ating pagkilos ng mga consumer, na ang nangyari, binenta, pero ang panawagan nila, dapat itigil na yung joint venture agreement. Kasi itong mga joint venture agreement na ito, ang nagbibigay ng ng laya dun sa mga private companies na talagang mag-agawan sa service. Tapos, ito yung mga sinasabi natin na may mga onerous na schemes na dumadaan. No? Anyway, ang nangyari po doon sa San Jose del Monte na case, hindi pa rin po nare-restore yung kanilang tubig for 24 hours. Madumi pa rin po, hindi pa May rin. mga burak. Yun Opo, nga, naririnig may namin. marami pa rin po at hindi po sila makatulog dahil kailangan nilang gumising kapag darating ang tubig. May water rationing. Oo, parang ganun. tapos hindi wala pong rasyon, hindi po nagrarasyon, kundi yung tulo. Deep well. Yung tsaka tulo minsan dun may mga sa, deep well o tsaka, ewan ko, minsan daw sabi nila may mga rasyon na pinaprioritize. Yun nga po ang kulang, sir, kasi hindi ma-provide ng LGUs. government and Okay, LGUs yung kulang na tubig. So, napakarami pa rin po, hindi lang yan San Jose del Monte. Out of yung mga binangkit kong joint venture agreements, no, pumapatak sa mga 77, no, na joint venture agreements out of 100, ang gustong ipatanggal na natin dun sa mga sistema na yun. Kasi yung mga consumer po ang naghihirap. Yung mga dating hawak ng local water district, dinadal sa private, tas nagkakaproblema. So, ayun nga. So, ang dami, no? Power and then water. Siyempre, tatanong ko na rin, no? At moving forward, dahil may inflation nga tayo, meron naman another round na pagtataas sa presyo. Amihan ng petroleum products. Ano na naman to, ang parang naririnig natin, merong pag-adjust na naman sa mga presyo ng bilihin. So kayo, syempre, kinatawan mo rin ng mga consumers. Ano ang pangamba ngayon? Naririnig natin din sa mga, let's say, grupo ng mga yung grupo ho ng mga, let's say, yung mga mga manufacturers nito, mga consumer goods natin o kaya yung mga livestock products natin. Ito, isa yan sa mga pwedeng i-address din ng Pangulo in this coming SONA? Definitely po, actually nakakalungkot po na matapos magkaroon ng wage hike na 85 pesos. 85, oo. Na I-implement yung first tranche, opo. na 60 pesos. 60 pesos sinati sa pa. July 25, Saturday. Opo. Nakakalungkot dahil hindi po yan nationwide. Una-una. NCR lang yan. NCR lang. Nagrereklamo po, ang laki po ng hinanakit ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi, no, na mataas din talaga yung bilihin. At after nun, sasabihin ng ibang business owners and manufacturers na talagang magtataas ng presyo. So parang yun, doon lang po mapupunta yung, yung itinaas. So napakalungkot po na ganun, no. At yung mga bills din, doon lang din mapupunta. Utilities bills, tubig, kuryente. Na sinasabi nyo nga, hindi natin ma-manage talaga ng maayos yung ating resources kasi yung anggat na bumababa. Pero nakikita po namin sa balita, magkakaroon pa po ng Paxilica na proyekto, no, na talagang magdideplete din ng resources doon sa area na yun. Tubig. Sa Clark? Opo. Sa Clark yun, diba? Napatunayan na po yan sa US, yung experience ng US. Actually, binan nga po ng New York yun, diba? So, madudumi ang tubig, mababawasan din yung lupa na para sa food, no, para sa pagtatanim yung ng bang magiging diyan, parang yun ang somehow yun ang consequence effect nitong Paxilica. So pati po yung mga alternative na binabanggit nating renewable energy resources na binanggit sa SONA before na mag-electrify tayo through solar. Ang nangyari naman, parang napakalaking irony kasi kino-convert yung mga lupa, lalo na sa rice granary sa Central Luzon, sa Nueva Ecija, 3,500 hectares sa Terra Solar, ginawang solar farms. So, imbes na meron tayong palay, yung agricultural sobrang production. naghihinanakit po ang ating mga magsasaka na binubuhay nila sana yung rice granary para mas-sustain yung ating mga consumers ng rice. So, nagkaroon ng shift, di ba? Sa ibig sabihin, yung agricultural lands naging
di ba? Iko-convert po yan. Convert sa solar farm. Oo, mali po yung mga farm na tinatayo. Dapat po agricultural Malalaki farm. kinakain, no? Opo, hindi po solar farm. Ang sinusuportahan po natin yung solar rooftops, and yung tinatawag natin na just transition. Marami pa pong ibang forma na community-led and people-led na mga technology, pero hindi po yung solar farms nakakain ng lupa, ng tubig. Tapos, ang nakakalungkot po dito, yung ating food import dependence, tumaas na sa 23% para sa rice. Isa pa, yung importation. Di Yan. ba? So, hindi lang rice. Hindi lang Marami rice, pa. sir. Oo. Napakarami pa. Pero dahil staple natin yan, ibig sabihin yung 23% na yon dahil sa rice tarification law, kitang-kita natin na 53 pesos yung pinaka-common na presyo ng bigas sa Tama. merkado. Amihan, pag nakikinig ako sa'yo, parang lalo ako na-stress mo kung paano ba i-address ito ng Pangulo? Ibig sabihin, moving forward, at least para may natitira pa tayong konting minuto, ano mga ini-expect mo itong this coming Monday na SONA na hopefully, kung nakikinig ang Malacanang o nakikinig ang ating mga otoridad, ang DA, di ba? Nakikinig ang mga power, natin, mga DOE or whoever, ano ang concern sa hanay ng mga consumers ang gusto nyo marinig at gusto nyo mapatupad for this 2026 SONA? Sige po, unahin po natin, sir, yung sa tungkol sa right to water, no? Sige. So, nabanggit ko nga po kanina yung mga joint venture agreements na ito. Kasi marami pang mga susunod dapat at tumututol na yung mga local water district. So, dapat isuspend na po sana. I-suspend? Yes, yung mga joint venture agreements na ito. Lalo na kung kaya naman i-manage ng local water district doon. So, ibig sabihin, government should just take the lead? Parang ganon? Hindi na sila para mag-rely on mga, let's say, partners? Private partners? Yes, yan po yung gusto natin bilang consumer kasi napatunayan naman po na mas maganda at mas equitable ang managing ng resources natin kung hindi ito nasa private sa water to management. We're talking about water. Yes, in the case of water. Okay. The government should take the lead. Okay. Yes, government should take the lead. Ang mga local water districts naman po, meron yang mga empleyado na pinapatakbo under the LGU na kaya nila even before wala pang ahensya yan? Local water utilities? MWSS, alam ko, regulating agency regulating. lang. Ang LUWA po ay nagpo-provide ng way para sila ay magkaroon ng mga loans. Si LUWA. Pero yun nga po, kailangan kasama din sa petisyon natin, dapat talagang i-mandate na ng executive department na magkaroon na ng direksyon, yung maging unified na yung ating policy sa water, na parang kasi nangyayari fragmented pa rin. Tapos, syempre, ang gusto natin, yun nga, ma-reclaim ito publicly, tapos, i-recognize natin na nag-fail ang water privatization. Dahil yung sa experience ng San Jose del Monte, marami pa po yan sa La Union, nagkaroon ng mga kaso. Until now, sa Pampanga. meron pa rin ganyan. Yes, sir, hindi pa disruption sa settled. tubig. Ang hirap pag walang tubig. Mga nakikinig ngayon, alam nila, nararamdaman nila. So siguro, they are also expecting a lot para dito sa SONA na ma-address, di ba? Kahit mga private subdivisions, may mga ganyan, disruption sa tubig. Di ba? So, okay, sabi mo na nga, yung sabi mo government should take the lead, no? Ito na, bigyan daan na sa water supply. Yung sa power supply, ano naman ang gusto nyo na mangyari? Actually, ang gusto talaga namin, sir, mapakinggan yung panawagan na i-repeal na yung EPIRA. Okay. Kasi kitang-kita naman dun sa data natin, no, na at saka sobrang na yung tao, galit na yung tao. So hindi lang ang issue natin Pero hindi ka naman galit sa solar na let's say okay naman yung solar, 'di ba? For lalo na yung mga solar panel. Yung rooftop. Syempre gusto nila ma-reduce din yung kanilang power, 'di ba? Yes, actually. Yung singil sa kanilang power rates. Opo, meron din kami niyan. Nag-loan kami. Kaming pamilya. Kasi nga ang taas at least may mga offer sila na gano'n na affordable scheme. Pero para po yun dun sa mga may kakayahan. Pero yung mga mahihirap natin, sector, wala po silang access. Kasi nga pinipigilan din ng gobyerno yung actually hindi rin naglalaan ng proseso para doon sa mga mahihirap natin na walang pang-loan, wala ring trabaho, 'di ba? So, ang gusto natin
i-repeal na tong EPIRA kasi nakikita naman natin na talagang lalo na yung mga monopoly ng mga corporation dito sa NCR, yung talagang doon sila galit na galit yung mga tao doon sa sa korporasyon na to na talagang napakataas ng singil at nakita natin sumisingil nang hindi pa natin nagagamit. Tama. Yung sinabi yung transmission loss, generation loss, distribution loss. So, Tapos nakita natin yung reply ng ERC dito. Pwede kayong magreklamo, you can 'di ba? You can pay under protest or you can delay the payment, pero in the end babayaran din siya. So parang hindi natin makita yung totoong structural solutions dun sa ating polisiya. Kasi ganyan lang paulit-ulit lang po 'yan. Sa ngayon nade-delay yung pagsingil ng mataas. Pag napuna, tama. ayan, magre-react. Sige, wag munang magbayad. 'Di ba? So, yun po dapat ang panawagan namin dahil nakikita na sa buong structure. Yun sige po. Okay. Nako, Amihan, maraming salamat sa ibinahagi mo. At least kami moving forward, gusto namin may marinig talaga na ma-address yung mga concerns ng mga consumers, no? At maraming salamat sa pag-drop by mo and explain everything, at least from the side of the consumers. Thank you. Maraming salamat po, Sir Danny. Okay, yan ho si Amihan Mabalay, spokesperson ng Samahan at Ugnayan ng mga Consumer para sa Ikaunlad ng Bayan o Suki Consumers Network. Maggagap lang ho kami, wag ho kayong alis. Babalik ho ang programang Kabayan. DCMM Sona 2026. Sona 2026.